Rihanna Ocampo ay presidente ng ating kabataan dito sa Villa Lubita. Siguro dapat na niya yung introduction ito. So, aking welcome sa pulpit si kapatid na Rihanna Ocampo. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong magpakilala ulit. Ako po si Rihanna Ocampo and isa po ako sa youth president po ng kabataan po and isang manlilingkod po kay Lord. Ayan. So, sa araw na po ito ay hindi lang po siya UMYF Sunday. Kundi paalala para sa ating lahat. Bata man po, isang kabataan, or matanda, ay tinatawag ni Lord sa patuloy na paglago at pagbabago. Hindi lang din po ito tungkol sa ministry o sa church activities, kundi sa ating personal na relationship kay Lord, sa ating family, sa trabaho, sa mga kaibigan natin, lahat ng aspeto ng buhay natin. So, bago po ako magpatuloy, may simple question lang po muna ako. Next slide po. Ayan. Kailan po ang huling beses na nag-upgrade kayo? Hindi po siya devices, hindi phones. Kailan po? Ayan. So, siguro, ano nyo na lang, sa puso nyo na lang po siya. Ayan. Kailan yung huling sinabi na, Lord, parang may kailangan kang baguhin sa akin? Ayan. So, marami po sa atin, kahit matagal nang sumusunod kay Lord, may mga moments na parang na-stuck tayo. Same routine, same problems, same attitude. Minsan, sinasabi natin, next slide po, ganito na talaga ako. Ganito na ako eh. O kaya, matanda na ako. Mahirap na akong magbago. Ayan. Pero, ang magandang balita po, walang expiration ng grace ni Lord. At lagi siyang handang mag-upgrade ng puso at ng buhay natin. Ayan. So, ang team po namin kabataan this year ay upgrade. Habang may hininga po, may ginagawa pa si Lord sa atin. Walang exempted sa process ni Lord. Ayan. So, kapag naririnig po natin yung salitang upgrade, iniisip natin ang improvement, level up, new year, new me. Diba po? Bagong phone, bagong devices. Ayan. Pero, kahit gaano kaganda ang phone mo, kapag hindi mo ina-update, di ba po bumabagal? Nag-hang po siya. Minsan nga po ayaw na pong gumana. Di ba po? Ayan. Ganyan din po tayo sa spiritual life. Pwede kang matagal nang nagsisimba, active ka sa church, pero kung hindi ka nagpapabago or wala kang pagbabago, parang naka-old version ka pa rin. Hindi porket matagal ka na sa church, automatic upgraded ka na. Di ba po? Ang upgrade ay choice at nangangailangan ng effort at surrender. So, sa spiritual growth po is an ongoing process. Hindi siya one-time decision lang po. Hindi siya pang-camp lang. Ito po ay pang-araw-araw na pagsuko at pakikipaglakad kay Lord. Dito po makakonect yung theme verse po na matatagpuan sa Ephesians 4 verse 24. Ang sabi po dito, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Ang pagbibigay daan po sa Diyos na magbaguhin tayo ay ang pagpili ng isuot ang bagong sarili araw-araw. So, parang ano po siya, ang damit na malinis at bago. Ginagawa po natin siya intentionally everyday po. Hindi po siya
tinatawag na pruning. Kapag ang halaman po ay prune, hindi dahil ayaw na po siya ng may-ari, kundi dahil gusto niya po itong mas mamunga pa po, mas lumago. Minsan, kaya masakit ang process kasi may pinuputol si Lord na akala natin kailangan natin. Diba po? Ayan. Pero kapalit po nun, mas lumalakas po yung ugat. Mas lumalalim po yung faith, yung pananampalataya mo, at mas handa tayong mamunga ng mabuti sa presensya niya. Amen po ba? Ayan. So, minsan po, ayaw nating mag-upgrade kasi ayaw nating bitawan ng mga bagay na comfortable tayo pero toxic. Mga ugaling matagal na nating dala-dala, gaya po ng galit or sama ng loob na kinikimkim mo sa kapwa mo. Pride na ayaw mong pakawalan. Ayan. Pero God's pruning po, kahit masakit, may layunin po siyang magpagaling. Hindi rin madali po ang pagsuko ng sarili sa Kanya. Hindi po madaling sabihin na, Lord, gawin mo ang plano mo kahit hindi ko maintindihan. Di ba po? Pero kapag ginawa po natin siya, dito nagsisimula ang tunay na upgrade. Lahat ng pagbabago na nangyayari ay para sa ating kabutihan at para mas maging epektibo tayo sa kingdom ni God. So, ang challenge po talaga sa spiritual upgrading ay hindi po siya automatic. Ayan. Hindi po siya katulad ng mga devices po natin, phones, laptops, na once na pinindot po natin yung update or yung system na mag-update, mag-update po siya overnight. Hindi po siya ganon. Ang puso po natin, kailangan ng surrender at cooperation. God can only transform what we are willing to give, sabi nga po sa teksto po. So, paano nga po ba natin isasabuhay ang call na ito? To upgrade and to put on the new self. Una po, upgrade our mindset with hope. Sa dami ng pressures natin sa buhay, like sa mga student po, academics, sa mga young adults po, work, ayan, family po, responsibilities, madali po tayong ma-overwhelm sa dami. Minsan, feeling natin, nahuhuli tayo, na wala tayong progress, kulang tayo, and minsan na-feel din natin na talo tayo, na bakit siya nag-upgrade na ako nandito pa rin, parang ganon. Ayan, pero wag po tayong mag-focus kung gaano po tayo kakulang. Tignan po natin kung gaano na tayo kalayo, kung saan na yung nararating natin. Growth may be slow, but it is sacred. So sometimes, the fact na nandito ka pa, nagsusurvive, kinakaya, nagdadasal sa Kanya, yan na po yung progress mo. Kahit maliit na hakbang, step by step, counted na siya sa upgrade ng buhay mo. Pangalawa po, upgrade our habits with grace. Hindi laging big chances ang hinihingi ni Lord. Minsan, small, consistent choices lang. Gaya po ng pagka-quiet time, pagde-devotion, pagbabasa po ng Bible, ayan, pagiging mabait kahit pagod ka na, kahit nakakapiko na po yung kasama mo. Ayan. Pag-show up kahit mahirap na sila na naman na haharap na naman ako, nasusuotin ko na naman yung maskara na tinatago ko. Parang gano'n. Every act of love, part po yan ng upgrade natin. At kasama po sa grace ang pagiging mabait sa sarili.
si Lord nga po, marunong mag-antay sa atin, matuto rin po tayong mag-antay sa sarili natin. Mahalaga din po ang consistency. Hindi perfect, pero persistent. Pangatlo po, upgrade our relationships with love. Sa mundong puno ng galit, comparison, pinipili natin ang connection. Ang bagong sarili kay Kristo ay marunong makinig, umunawa at magmahal. Hindi man siya perfect, pero patient and sincerely. Ayan. Minsan nga po, ang pinakamalakas po ng ministry ay hindi po yung nasa stage, kundi yung tahimik na pagdamay sa taong nasasaktan, sa taong may daladalang struggle sa buhay. Ayan. Kahit simpleng salita ng encouragement o simpleng pagtulong mo sa kaibigan mo, pamilya mo, or kapwa mo yan na po yung spiritual upgrade. Pangapat po, upgrade our purpose with faith. Kahit ano pa ang ginagawa natin, isa man tayong student, isa man tayong worker, parent, leader, or elder, pwede itong maging offering kay God. Living with integrity and compassion is already a powerful testimony. Panglima po, upgrade our influence with light. Sa maingay po na mundo, pilihan po natin yung kindness and encouragement po. Face-to-face man po yan, online or offline man po yan, gamitin po natin yung boses natin para magbigay ng hope. Hindi po para magbigay ng sakit sa iba. Yan. Minsan po kasi yung mga sinasabi po natin, hindi po siya tugma sa gamitin po natin yung boses natin as encouragement sa iba, hindi para magsalita ng makakasakit sa kanila. Parang ganun po. Ayan. Gusto ko lang pong isingit ang talagang tumatak po sa akin during Christmas Institute po namin. Small group discussion po namin siya. And matatagpuan po siya sa Colossians 2, verse 6 to 7. Ang sinasabi po dito, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him, rooted and built up in Him. So dito po, napag-usapan po namin yung idea ng protagonist at main character. So, si Lord po ang nagsisilbing protagonist po ng buhay natin. Ayan, siya po yung may hawak ng plano natin, ng mga pangarap natin. Siya yung nagsusulat ng story natin. Di ba po? Ayan. Tayo naman po ay main character. Meron po tayong role. May choices tayong pumili ng tama at mali. Pero kapag ginawa natin sarili po ang sentro ng kwento, doon po nagkakagulo ang story. Di ba po? Gaya po yan ng, nandito na si Lord sa gumaganon ka pa. Parang pasikot-sikot, di ba po? Mas pinipili niya pa po dun sa left or right, imbis na mag-straight, di ba po? Ayan. So, share ko lang din po yung personal testimony ko po as a youth president po. Ayan. So, honestly po, hindi po everyday malakas ang faith ko sa Kanya. So, may mga araw po na hindi po buo yung loob ko humarap sa mga kabataan. May mga araw po na gusto ko na rin pong sumuko. And may mga araw po na parang ramdam ko na po yung bigat sa bahay, sa school, sa church, ayun. Pero araw-araw po, pinipili ko pong bumangon at sabihin
lapitin mo ako kahit sa paraang alam mo. At doon po nagkaroon ng realization sa sarili ko po na hindi po ako ang sentro ng ministry na ito. Ayan. Si Lord po ang nagsisilbing protagonist. At ako po ay isang main character na ginagamit niya po as instrument niya lang. So, main character ako sa kwento niya, pero hindi po ako ang bida. Ayan. So, being a youth president po taught me that commitment is not just about feelings. Kasi kung feelings lang po ang pagbabasihan, matagal na po ako huminto. Matagal na po akong nag-give up. Ayan. So, commitment po is about obedience. About showing up even when it's hard. About choosing Him. About choosing God even when serving Him costs you time and energy. At dito ko po nakita at naramdaman ang totoong upgrade po ni Lord sa akin. Hindi niya po ako in-upgrade bigla na hindi niya po ginawang strong overnight. Naiiyak ako ngayong gabi, tapos kinabukasan okay na, parang gano'n. So, unti-unti niya po akong binabago. Step by step po, gano'n. Sa patience ko po, sa humility, sa pananaw ko sa ministry, at sa sarili ko. And yung upgrade po na yun, hindi siya palaging masaya. And may binabato po si Lord na challenges. And sa buhay po natin, normal nature na po sa atin na magkaroon po tayo ng problema. Di ba po? Ayan. Pero ang kapalit, minsan po may pruning. Ayun. May mga bagay po na tinatanggal si Lord sa buhay ko. Sa akin. Ayan. Gaya po ng pride, sariling plano, sariling direction, sarili mong control. Pero kapalit po nun, mas naging malinaw kung sino siya sa akin at kung sino ako sa Kanya. And ngayon po, I am not here because I am strong po, but because God is faithful. Hindi ko man agad siguro naintindihan noon, pero masasabi ko po na worth it po yung pagsunod kay Lord. Worth it po yung pagtiwala sa process na binibigay niya po. Worth it po yung pagsubos ng sarili and worth it po ang paglilingkod sa Kanya. And siguro po, ayun po yung ibig sabihin ng upgrade. Hindi man po siya pagiging perfect. Kasi wala naman pong perfect na tao po, di ba? Hindi siya pagiging walang pagod na nararamdaman. Kundi pagiging willing. Willing magtiwala sa Kanya. Willing magpabago. Willing lumakad kasama siya. At willing magpatuloy kahit mahirap. Basta alam mo si Lord ang may hawak ng kwento mo. So, if God can do this kind of upgrade in me, kaya niya rin po itong gawin sa bawat isa. Isang mamang kabataan, magulang, young adult na nagtatrabaho, or elders. Ang kailangan mo lang ay handa tayong magsuko at maglakad kasama niya everyday. Life